Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Isang magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Ngayong Huwebes Santo, isang espesyal na kwento ang ating pong ibibigay sa inyo. At syempre huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito kakagising ko lamang po mga kapuso at mga ka-online, kaya I feel like I want to read ng live para mapakinggan ninyo at mapanood din at the same time. Dear Papa Dudut, isang magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakatutong ngayon sa isang napakagandang programa sa YouTube. Hilig ko talaga ang makinig ng mga istoryang tinatampok mo, lalo na ang mga horror stories. Kaya heto ako na inspired na i-share sa inyo ang aking naranasan, may ilang taon na ang nakakalipas. Pero bago ako magsimula ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako po si Lex, 39 years old sa ngayon. Nagwo-work ako sa isang multinational company dito sa Ayala bilang financial advisor. Oo, busy talaga ako dahil sa aking trabaho. Kaya nga aaminin ko na medyo nahihirapan akong tapusin ang sulat na ito. Pero gumagawa naman ako ng paraan para matapos ito at maipadala sa inyong programa. Actually, na-share ko na ito dati sa aking vlog. Pero dahil sa naging busy na ako na hindi ko na-update pa yon. Sisimulan ko ang aking kwento 21 years ago. Kung saan ay isa pa akong pasaway na estudyante. Aaminin ko sa inyo dati, isa po akong bully, mapang-asar at teacher's enemy. Although matalino naman po ako pero hindi nag-reflect yon sa overall standing ko dahil po sa pag-uugali. Anyway, Papa Dudut, usap-usapan noon sa eskwelahan namin ang kumakalat na litratong kuha ng isang kilalang photojournalist sa isang walang katao-tao na classroom. Ayon sa mga estudyanteng nakakita, sa nasabing litrato sa kanan at pinakadulong bahagi daw ng mga silya na malapit sa may bintana ay makikita ang tila isang kaluluwa ng babae habang nakaharap sa labas ng bintana na waring may tinatanaw. May ilang nagsasabi na palabas lamang yon at isang camera trick na ginawa para magbigay takot sa mga estudyante. Mayroon din naman na mangilan-ngilan na naniniwalang totoo ang nakuhang kaluluwa. At dahil doon ay tuluyang kumalat ang sari-saring bersyon ng mga kwento na may kinalaman sa pagkamatay ng babae at kung bakit nagpapakita ang kaluluwa nito. Nasa classroom kami noon habang nagkwekwentuhan tungkol sa litrato ng multong babae. At dahil sa hindi naman ako naniniwala sa mga multo, kaya nakaramdam ako ng boredom, Papa Dudut. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo sa silya na naging dahilan upang mapahinto ang kaklasikong si Leia sa pagkukwento nito sa grupo namin ng tungkol sa narinig nitong bersyon ng kwento. Usap-usapan na inalay siya ng kaibigan niya kapalit ng 10 taon na katanyagan sa karerang pipiliin nito. At ngayon ay nagsimula na siyang magpakita para mangalap ng mga kaluluwang punong-puno ng puot at kasamaan. Ang kwento ni Leia sa mga kaklase ko. Sino namang tanga sa tingin mo ang maniniwala sa kwento mong yan? Punot noo kong tanong kay Leia. Sa sinabi kong yon ay nakita ko kung paano nagsimulang lumipat ang tingin ng mga kaklase ko mula sa kanilang mga ginagawa patungo sa akin, subalit binaliwala ko lamang ang mga yon. Wala naman sigurong masama kung maniniwala kayo, hindi ba? Saka baka mamaya niyan bigla-bigla na lamang siyang magpaparamdam. May pananakot sa himig ni Leia. Tinitigan ko siya para manubok. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga sandaling yon. Kung matatawa ba o maiinis. Pero dahil natural na sa akin na mawala ng pakialam,
Sa iniisip ng iba ay taas no akong lumabas ng aming silid. Hindi dahil sa nakakaramdam ako ng bahagyang pagkatakot. Well, wala naman kasi talagang dapat na ikatakot sa kwentong yon dahil pawang katang isip at nagpasaling-saling kwento lamang yon na paniguradong hinaluan ng 90% yabang kundi nakakaramdam ako ng pagtawag ng kalikasan. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay kanina ko pa talaga itong pinipigil. Nagkataon lang na nagsimula ng magkwento si Leia sa nadiskubre ko noon ito. Kaya naman pansamantalang naudlot yon. At heto ako malapit na sa pintuan ng banyo at akmang pipihitin ko na ang seradura ng pinto nang may narinig akong pagsitsit. Lumingon ako sa aking likurang bahagi. Wala akong nakitang estudyante maliban sa akin. Nasa may dulong bahagi kasi ng gusali ang palikuran kaya walang masyadong estudyante ang nagagawi rito. Maliban na lamang kung gagamit sila ng palikuran. Nakibit balikat na lamang ako at nagpatuloy sa pagpasok sa loob. Dire-diretso akong nagtungo sa isang cubicle at nagmamadaling pumwesto roon. Bahagya pa akong napapikit dulot ng kakaibang sensasyon na gumapang sa aking katawan pagkalabas pa lamang ng kanina ko pang pinipigil na pag-ihi. Nasa kalagitnaan ako ng pag-jingle nang makarnig ako ng pagsitsit. At sa pagkakataong yon ay naglakas loob na akong magsalita. Brad, kung inakala mong matatakot ako sa mga pakulo mo, pues hindi, nagkamali ka ng tinatakot mo, so back off. Nang matapos ako ay pinindot ko na ang flash. Saka nagtungo sa harap ng salamin. Nakapagtataka dahil masyadong tahimik sa loob. Kadalasan kapag nagpupunta ako rito ay hindi ganito ang atmosphere sa loob. May nagbago. Hindi ko pinansin ang mga pagbabagong napapansin ko sa lugar at kaagad na pinaalis yon sa aking isipan. Pakanta-kanta pa ako sa himig ng kantang I'm With You ni Avril Lavigne habang naguhugas ng kamay. Nang makatapos ay binalingan ko ang pag-aayos ng buhok kong bahagyang nawala sa forma. Habang naayos ko ang style ng aking buhok ay nakaramdam ako ng pag-ihip ng hangin na nakapagpatayo sa aking mga balahibo sa katawan. Kakaiba yon kumpara sa ordinaryong hangin sa labas. Napahinto ako at napatitig sa sarili kong refleksyon at bahagyang napalunok. May hangin akong naramdaman sa paligid. Imposible. Paano mangyayari yun samantalang walang bintana ang lugar na ito? Bukod pa roon ay nakasarado ang pinto. Nakakatakot talaga. Pero Papa Dudut, biglang napatalon ako sa labis na pagkabigla nang may kumatok sa pinto. Napakurap-kurap ako at mabilis na inilibot ang tingin sa paligid. Nang masigurado kong walang ibang tao maliban sa akin, ang naroon ay kaagad akong lumabas ng palikuran. Hindi ko na nga halos pinansin si Manong Fred, ang school janitor namin, nang makasalubong ko na nagbalik ng isip ko patungo sa kasalukuyan. Nanlalamig ang mga kamay ko na bumalik ako sa aming classroom at nagpanggap na parang walang nangyari. Samantala malapit nang lumubog ang huling sinag ng araw. Sa tansya ko ay pasado 6:30 na ng oras na yon. Sa kabila ng unti-unting paglatag ng dilim sa kalangitan, ay abala pa rin kami sa pag-aasikaso ng gagamitin naming booth para sa magaganap na 3 araw ng caravan na magsisimula kinabukasan. Kailangan naming matapos ang paghahanda rito dahil kung hindi ay katakot-takot na sermon ang sasalubong sa amin mula sa aming guro. Nakahinga ako ng maluwag matapos ikapit ang huling crepe paper na hawak ko bilang design sa aming booth. Damang-dama ko na ang pagod ng mga sandaling yon. Pasado 7 pa lamang kasi ng umaga ay narito na kami. Sa halip kasi na nasa bahay kami at nagpapahinga dahil araw ng linggo, pumunta kami rito sa aming eskwelahan para matapos ang paghahanda dito.
Lumabas ako sa aming booth at doon ay pinagmasdan ang kabuuan ng booth namin. Kung pamantayan ko ang pagbabasehan, ay masasabi kong pasado na yon sa aking panlasa. Maayos na yon sa paningin ko at wala nang kailangan pang ayusin. Hindi pa ba tayo uuwi? Maayos at maganda na to. Huwag ninyong sabihin na may idadagdag pa kayo. Tanong ko sa kanila. Tumingin ako sa kaibigan ko na siyang mga kagrupo ko rin. Bukod sa pagod, alam kong gutom na rin sila kagaya ko. Wala sa kanilang sumagot. Alam kong gusto na rin nilang magpahinga dahil bukas ay siguradong magsisimula ang opisyal na giyera. Nagsitayuan na sila at nag-ayos ng gamit. Ako naman ay saglit na nagpaalam upang gumamit ng banyo habang sukbit sa kanang balikat ang aking backpack. Pero bago ako umalis ay nakabanggaan ko pa ang kaklase kong si Jolene, isang babaeng tinagurian kong Beast Queen. Aaminin ko na hindi naman ako gwapo pero hindi rin naman pangit, kumbaga sakto lang. Pero hindi ko talaga maiwasang tuksuhin si Jolene dahil sa kanyang napakapangit na itsura. Ano ba Jolene? Sa susunod ay tumingin-tingin ka naman sa dinaraanan mo. Baka hindi ako makapagtimpi sa iyo at ingud-ngud kita sa kanal eh. Galit na wika ako na may halong pangiinsulto. Magbabayad ka rin sa ginagawa mong pang-aapi sa amin. Pabulong na wika pa ni Jolene. Siyempre narinig ko yon kaya kinumpronta ko siya. Anong sabi mo? Baka gusto mong sungal-ngaling ko yung bibig mo na sobrang baho. Pangiinsulto ko pa sa kanya. Pero umawat na ang mga kaklase ko sa pagkakataong yon, kasama na si Leia. Si Jolene ay nagpa siyang umalis na lamang. Pero bago siya makalayo sa akin ay muli siyang lumingon sa aking gawi at binatuhan niya ako ng nanlilisik na mga tingin. Hindi ko na lamang yon pinansin papadudot at sa halip ay nagpa siya muna akong pumunta sa banyo para magbawas. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad ko sa gusali nang makarinig ako ng yabag na waray may sumusunod sa akin. Lumingon ako sa pag-aakalang sa mga kaibigan kong lalaki ang sumunod sa akin subalit wala akong nakita roon. Sa halip ay isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero bahagyang bumilis ang pagtibok ng aking puso. Tila nanunuot hanggang buto ang lamig na dumadampi sa aking katawan. Nagpatuloy ako sa paglalakad at pilit na binabaliwala ang kakaibang nararamdaman. Wala sa loob na nayakap ko ang aking sarili. Inayos ko ang suot kong salamin sa mga mata ko upang maaninag ko ang daanan. Maliban sa liwanag na nagmumula sa katapat na gusaling ginagawa ay wala nang nakabukas na ilaw sa bahaging yon. Nang muli akong makarating sa pinakadulong bahagi ng gusali, nakaramdam ako ng kakaiba sa aking sarili. Madilim na ang bahaging yon. Parang bumagal ang aking paglakad at waray napakabigat ng aking katawan. Doon na nga nagsimulang lumabas ang malapot na pawis sa aking katawan. Napalunok ako habang inaangat ang aking nangangatal na kamay upang pihitin ang seradura ng pinto. Hindi ko pa man yun napipihit ay bigla na lamang yung bumukas at parang may sariling pag-iisip na humakbang ang aking mga paa papasok sa loob. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa aking sarili pero ramdam kong tila may tumulak sa akin. Parang hindi na nga ako ang nagkokontrol sa aking katawan. Na para bang isa na lamang akong puppet na nakatali sa mga tansi na kumikilos base sa galaw ng taong nagkokontrol. Tila natuod ako sa aking kinakatayuan at hindi makagalaw nang marahas na sumarado ang pinto. Nangangatal na ang aking mga kalamnan sa buong katawan. Maya-maya pa'y unti-unti kong naramdaman ang pag-init ng buong paligid hanggang sa may narinig akong tila paos subalit malalim na tinig. Heto na ang katapusan ng iyong buhay. Akin ka na. Natakot ako sa aking narinig pero hindi rin yon nagtagal dahil naramdaman ko ang tila paninikip ng aking dibdib na parabang pinipisil ng isang malaking kamay. Tila huminto sa paggalaw ang kamay ng orasan. Wala akong
maramdaman maliban sa tila pagangat ng aking katawan mula sa aking kinakatayuan. Unti-unting nanlabo ang aking paningin hanggang sa pakiwari ko ay nakalutang na lamang ako. Bago tuluyang magsara ang aking mga mata, napansin kong iba na ang lokasyong kinakaroonan ko. Walang ibang maaaninag ang aking mga mata maliban sa parang dagat-dagat ang apoy. Alam kong nakakapaso ang sobrang init noon sa pakiramdam na para bang niluluto ang buong katawan ng sino man. Subalit wala akong maramdaman na para bang nakadesenyo ang aking katawan sa lugar na yon. Nagising na lamang ako na nakahiga ako sa isang puting kama sa isang hospital o klinik. Nagtaka ako at napabangon. Pero hindi agad ako nakakilos dahil sa dextrose na nakakabit sa akin. Ano kayang nangyari sa akin at bakit ako napunta dito? Mamayang kaunti ay dumating ang aking mga magulang. Buti naman Lex at nagkamalay ka na, masayang wika ng aking ina. Pagkatapos noon ay inalok niya ako ng mga dala niyang pagkain. Ano pong nangyari sa akin? Bakit po ako nasa ospital? Tanong ko naman. Ang papa ko naman ang sumagot. Dinala ka ng mga kaklase mo dito sa ospital. Bigla ka raw nawala sa ginagawa ninyong booth kaya hinanap ka nila noong pauwi na sila. At ayun nga, nakita ka nilang nakahandusay sa sahig at halos hindi na humihinga. Kaya tumawag sila ng tulong at dinala ka dito. Aniya. Bakit naman kaya ako hinimatay? Alam ko po wala naman akong sakit. Naguguluhang wika ko. Hanggang sa maalala ko na noong gabing yon ay papunta ako sa banyo ng school nang biglang mag-transport ako sa isang lugar na umaapoy. Tapos ay doon ako nahirapang huminga. Muli kong inalala ang lugar na umaapoy at hindi kaya nakarating ako noon sa impyerno. Papadudot gulong-gulo ako noon ang isipan ko at hindi ko alam kung panaginip o bangungot lamang yon. O totoo talagang nakarating ako sa impyerno. Sa kabilang banda ay inalok ako ni mama na kumain ang dala niyang footlong na hotdog sandwich. Hinati niya yon sa dalawa at ang kalahati ibinigay niya sa akin. Tinanggap ko naman yon at kinain dahil gutom na gutom ako ng mga oras na yon. Samantala nagpalipas pa ako ng isang gabi sa klinik bago ako na-cleared at pinayagang lumabas. Pagpasok ko ulit ng school as usual ay pasaway na naman ako. Maingay, minsan ay bully at palaging napapagalitan ng teacher. Pero nakapansin ako ng kakaiba sa mga kaklase ko dahil halos lahat sila ay hindi ako pinapansin. Para bang hindi ako nag-i-exist. Ewan ko ba kung iniiwasan lamang nilang pag-initan ko sila. Pero naging ganon ang trato nila sa akin. Siyempre hindi ako komportable doon. Tanging si Leia lamang noon ang pumapansin sa akin. Pero maski siya ay parang iniiwasan ako. Sa kabilang banda nang muling tawagin ako ng kalikasan ay muli akong pumunta sa banyo ng school namin pero papadudot. Muli ko na namang naramdaman ang kakaibang sensasyon sa aking katawan. Nakakatakot, nakakakaba. Unti-unting bumigat ang aking dibdib at hindi makahinga. At yung paligid ko ay unti-unting nagliyab hanggang sa magulat na lamang ako at tila ba nasa impyerno na ako. Naguguluhan pero hindi ko magawang igalaw ang aking katawan dahil sa paninikip ng dibdib ko. Hanggang sa madapa ako at mawala ng malay. Nagkamalay na lamang ulit ako na nasa school clinic ako. Sabi pa ng nurse na naroon ay balak na raw nila akong i-transfer sa ospital dahil hindi na raw ako humihinga. Buti na lang daw at bigla na lamang akong nagising. Dahil doon ay pinatawag ng klinik ang aking mga magulang para sunduin ako. Nirekomenda nila sa akin ng school doctor na umuwi na muna ako ng bahay para makapagpahinga. At sinabihan na rin ang mga magulang ko na ipa-check up daw ako sa puso dahil may palagay sila na may sakit daw ako sa puso. Samantala habang palabas kami ng mga magulang ko sa school clinic, ay lumapit sa akin si Leia dahil may sasabihin daw siya sa akin na mahalaga. Kaya nakiusap muna ako sa mga parents ko ng ilang minuto para kausapin ang kaklase ko. Ewan ko kung maniniwala ka pero yung nararanasan mo ngayon ay kagagawan yon ng mga kaklase natin pag amin ni Leia.
Paanong kagagawan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Alam kong alam mo na galit sa'yo ang mga kaklase natin kasi bully ka at pasaway na estudyante. Kaya ginagawa nila sa'yo ngayon yung katulad ng ginawa doon sa babaeng nagmumulto na nagpakita sa isang picture. Yung mga kinikwento ko dati, totoo yun Lex, ang wika ni Leia sa akin. Anong klase ang ginagawa nila sa akin? Kinukulang ba nila ako? Umiling si Leia. Binibenta nila ang kaluluwa mo sa demonyo. Nagulat naman ako at kinilabutan sa aking narinig. Totoo ba yan Leia? Paano naman nila magagawang ibenta ako sa demonyo? Usisa ko. Yung kaklase nating si Julene, galing pala siya sa angka ng mga mangkukulam at satanista. Siya ang nagkukumbinse sa mga kaklase natin na makiisa sa kanya para mawala ka na sa school natin. Kaya ako nalaman nito kasi plinano ni Julene na i-recruit ako pero syempre tumanggi ako. Kilala mo naman ako bilang isang relihiyosa. Aniya. Talaga? Ginagawa nila yon para mawala na ako sa school? Nung una ay hindi ako makapaniwala sa aking narinig pero bigla ko naalala na si Julene pala ang isa sa mga kaklase ko na binuli sa school dahil sa kawirduhan nito. Kaya malamang ay malaki ang galit niya sa akin. Hindi lang basta mawala sa school ang gusto nila, kundi mapunta ka direkta sa impyerno at mapagbayaran mo ang mga kasalanan mo sa mga estudyanteng binuli mo. Wika pa ng kaklase ko. Pagkatapos noon ay pinayo pa niya sa akin na sa halip na sa doktor ako magpakonsulta ay pumunta raw ako sa isang paring exorcist. Doon ay may inabot siya sa akin na papel at nang buklatin ko yon ay nakasulat doon ang pangalan ng pare at ang kanyang contact details. Sabihin mo yan sa mga magulang mo Lex. Kung gusto mo pang mabuhay ay maniwala ka sa akin. Sundin mo ang mga sinasabi ko. Bilin pa niya sa akin. Kaya pagka-uwi namin sa bahay ay ikinuwento ko yon sa mga magulang ko. Nung una ay hindi sila naniniwala sa akin sinasabi pero ininsist ko na dalhin nila ako sa pare sa halip na doktor. Pero nagmatigas sa mga magulang ko kaya ako na lang mismo ang kumontak sa pare at doon ay mag-isa akong pumunta sa simbahan kung saan siya naka-assign at doon ay kinausap ko siya tungkol sa aking kaso. Kaya pagkatapos noon papadudot ay sumailalim ako sa exorcism. Doon ko nga nalaman na totoo ang sinasabi ni Leia. Agad yung kinontra ng pare sa pamamagitan ng mga dasal at ritual. Wala namang masyadong nangyaring nakakatakot maliban na lamang siguro sa malakas na hanging pumaligid sa amin. Hindi ko na masyadong matandaan kung ano pa ang mga nangyari sa akin habang isinasagawa ang ritual. Dahil na mga sandaling yon ay parang lumilipad sa kawalan ng aking isipan. Nakikita ko ang aking paligid pero pagkatapos noon ay wala talaga akong maalala. Pagkatapos naman ng ritual na ginawa sa akin ng pare ay binigyan niya ako papadudot ng pagkakataong magkumpisal na siya ko namang ginawa. At bago ako umalis ng simbahan ay pinayuhan niya akong magdasal palagi sa Panginoon lalo na kapag papasok na ako sa eskwelahan. Samantala kinabukasan pagpasok ko sa school ay nagulat na lamang ako nang muli akong pansinin ng mga kaklase ko. Napatingin naman ako noon kay Leia at humudyat siya na okay na ang lahat. Napansin ko rin na hindi na pumasok ang kaklase naming si Julene at nang tanungin ko kay Leia kung ano ang balita, ikinuwento niya sa akin na patay na raw si Julene. Siyempre nagulat ako noon at tinanong ko kung ano ang kanyang ikinamatay. Atake daw sa puso. Yun ang sagot sa akin ni Leia. Hindi nakuha ng demonyo ang kaluluwa mo kaya kinuha na lamang niya ang kaluluwa ni Julene. Total ay eto naman ang nagsimulang magtawag ng Diablo. Dagdag pa ni Leia. Pagkatapos noon papadudot ay hindi na ako naging pasaway na estudyante. Iniwasan ko ng mambuli o mang-asar ng mga kaklase ko. At bago ko pumasok sa school ay naging gawi ko ng magdasal palagi sa Panginoon na sana'y palagi niya akong gagabayan noon sa aking pag-aaral. At yun nga papadudot sa awa naman ng Diyos ay nakatapos din ako ng pag-aaral, nakahanap ng magandang trabaho at heto ako ngayon successful na sa career. Malayong malayo noon sa pagiging pasaway kong estudyante.
Papa Dudut, heto lamang ang maikukwento ko sa iyo ngayon at sa susunod kapag may time ako ay ikwento ko naman sa iyo ang aking love story. Sana'y makarating ito sa inyong programa at mapiling mabasa. Hihintayin ko ang pagkakataong ito, Papa Dudut, and thank you ulit and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Lex. Maraming salamat kay Lex sa pagbabahagi mo ng iyong Papa Dudut stories at ganoon din po sa lahat ng ating mga subscribers na nagpo-post ng kanilang mga komento. Again, marami nagtataka kung bakit daw live ko nung binabasa yung ating mga kwento. Dahil po I have time na gawin ito ngayong Holy Week kaya ginagawa po natin. Pero kapag busy na po tayo, back to our regular programming, ika nga nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.